Hindi ko inakala na ang isang simpleng pare ay mauuwi sa mahal. Sa bawat tawa namin na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto, may itinatagong kaba sa dibdib ko. Sa bawat tapik niya sa aking balikat, may kuryenteng gumagapang na pilit kong iwinawaksi dahil alam kong delikado. Sabi nila, bawal. Sabi ng mundo, mali. Pero paano magiging mali ang isang bagay na nagpaparamdam sa iyo na sa wakas, buo ka na? Ito ang kwento ng pagtaya ko sa isang laro na walang kasiguraduhan. Ang kwento kung paano ko tinalikuran ang inaasahan ng lahat para lang panindigan ang itinitibok ng puso ko. Handa ka na bang makinig sa kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon, paghuhusga at ng sarili naming mga takot? Kuya Rex, itago mo na lamang ako sa pangalang Nathan. Lumaki ako sa isang pamilyang tradisyonal. Alam mo yung tipong lalaki ka, dapat matigas ka. Bata pa lang ako, yan na ang nakasanayan ko. Bawal umiyak, bawal maging malambot. Kaya naman nung nakilala ko si Lucas noong college, akala ko isa lang siyang ordinaryong tropa. Siya yung tipong maingay, laging bida sa inuman at habulin ng mga babae. Sa madaling salita, siya yung ideal na lalaki na gusto kong maging. Nagsimula kami bilang magkaklase sa engineering, seatmates hanggang sa naging magkagrupo sa thesis at di naglaon, naging best friends. Halos araw-araw kaming magkasama sa pag-aaral, sa paglalaro ng basketball, pati na sa mga gimikan. Wala kaming mali siya noon. Pareho kaming may mga naging girlfriend. Ako, seryoso sa mga relasyon, habang si Lucas naman ay medyo playboy ang datingan. Paiba-iba ng babae, pero laging sakin tumatakbo kapag nagkakaproblema. Pre, break na kami ni Sarah. Sabi niya isang gabi habang nakatambay kami sa apartment ko. May hawak siyang bote ng beer. Mugto ang mata. Ano na naman ang ginawa mo? Tanong ko habang inaabot sa kanyang pulutan. Ewan ko ba, Nathan? Parang may kulang eh. Hindi ko mahanap yung spark na sinasabi nila. Yung tipong hindi mo kayang mawala yung tao. Sa'yo ko lang naramdaman yung ganong koneksyon eh. Yung parang kapatid na kita. Sagot niya sabay tawa ng mapait. Natawa rin ako, pero may kung anong kumirot sa dibdib ko. Kapatid. Oo nga naman, kapatid lang. Pero bakit nung sinabi niya yon, parang gusto kong sumigaw na. Higit pa doon, ang nararamdaman ko gago. Oo, Kuya Rex. Sa loob ng 3 taong pagkakaibigan, unti-unti akong nahulog sa best friend ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta ang alam ko lang, mas masaya ako kapag siya ang kasama ko kaysa sa girlfriend ko noon. Mas excited akong makita siya kaysa kahit na sino. At tuwing nakikita ko siyang may kasamang iba, parang pinipiga ang puso ko. Pero tinago ko yun kasi alam ko ang rule. Bawal ma-inlove
sa best friend, lalo na kung pareho kayong lalaki. Dumating ang graduation at pareho kaming nakapasa sa board exam. Naging licensed engineers kami. Dahil magaling kami pareho, natanggap kami sa magkaibang kumpanya pero sa iisang city lang. Nagdesisyon kaming mag-share ng kondo para makatipid. Dito na nagsimula ang tunay na kalbaryo ng puso ko. Imagine Kuya Rex, gigising ka sa umaga, mukha niyang una mong makikita. Magluluto ako ng almusal, tapos lalabas siya ng kwarto na bagong ligo. Nakatapis lang ng tuwalya at aakbayan ako sabay sabing, "Bango naman yan pre, asawa material ka talaga." Asawa material. Kung alam mo lang Lucas, kung alam mo lang na gusto kitang ipagsaing habang buhay. Isang gabi, umuwi si Lucas na lasing na lasing. Galing daw siya sa company party. Inalalayan ko siya papasok sa kwarto niya. Ang bigat niya. Pero sanay na ako. Inihiga ko siya sa kama at tinanggal ang sapatos niya. Aalis na sana ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. "Nathan, huwag muna." Bulong niya. Nakapikit siya pero mahigpit ang hawak niya sa akin. "Lasing ka lang Lucas, matulog ka na." Sabi ko, pilit na inaalis ang kamay ko pero hinila niya ako paupo sa tabi ng kama. "Bakit ganon?" Tanong niya. Medyo garalgal ang boses. "Lahat ng babae iniiwan ako. Sabi nila, hindi daw ako marunong magmahal. Pero hindi naman totoo yun eh. Mahal kita, di ba? Mahal na mahal kita, Nathan." Nanigas ako. Alam kong platonic love ang ibig niyang sabihin. Pagmamahal bilang kaibigan. Pero yung paraan ng pagkasabi niya, yung titig niya, kahit naungas na siya sa alak, ibang-iba. "Mahal din kita pre, pahinga ka na." Sagot ko na lang, kahit gustong gusto kong sabihin na, "Mahal kita, higit pa sa inaakala mo." Kinabukasan, parang walang nangyari. Back to normal. Pero sa akin, nagbago ang lahat. Mas naging awkward ako. Umiiwas ako sa mga tingin niya. Kapag nagyayaya siyang lumabas, gumagawa ko ng dahilan na busy ako sa trabaho. At napansin niya yun. "May problema ba tayo, Nathan?" Tanong niya isang gabi habang kumakain kami ng dinner. "Parang iniiwasan mo ako nitong mga nakarang araw ah." Wala. Pagod lang sa site." Pagsisinungaling ko. "Kilala kita. Simula college magkasama na tayo. Alam ko pag may tinatago ka. Ano yun? May nagawa ba ako? Tungkol ba to nung nalasing ako?" Napatingin ako sa kanya. Yung mga mata niya puno ng pag-aalala. Hindi ko na kaya. Pagod na akong magtago. Pagod na akong magpanggap. "Gusto mong malaman?" Hamon ko. Nanginginig ang boses. "Oo naman. Best friend mo ako eh." "Yun na nga eh. Best friend mo lang ako." Tumaas ang boses ko. Nagulat siya. "Lucas, kaya ako lumalayo kasi nahihirapan na ako. Nahihirapan na ako magpanggap na okay lang ako, na hanggang tropa lang tayo. Kasi Lucas, mahal kita. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang kapatid.
Mahal kita na parang gusto kong akin ka lang. At alam kong mali. Alam kong mandidiri ka. Kaya lumalayo ako. Labis ang katahimikan ng naganap. Nakakabinging katahimikan. Nakatingin lang siya sa akin. Gulat na gulat. Walang lumalabas na salita sa bibig niya. Sa sobrang takot ko sa reaksyon niya, tumayo ako at nagmamadaling pumasok sa kwarto ko. Nilako ang pinto at dun ako humagulgol. Tapos na. Sira na ang pagkakaibigan namin. Bukas, siguradong aalis na ako sa kondo. Hindi ako lumabas ng kwarto hanggang kinabukasan ng umaga. Hinihintay ko na lang na kumatok siya para paalisin ako. O kaya naman ay umalis na siya. Pero nung lumabas ako, nakita ko siya sa sala. Nakaupo, nakatunganga. May 2 tasa ng kape sa mesa. Upo ka, sabi niya nang makita ko. Ang seryoso ng boses niya. Umupo ako sa tapat niya, hindi makatingin ng diretso. Nathan, panimula niya. Buong gabi akong hindi nakatulog. Inisip ko lahat ng pinagsamahan natin. Inisip ko yung sinabi mo. Humugot ako ng malalim na hininga. Lucas, aalis na lang ako. Hahanap ako ng ibang matitirahan. Pasensya na kung... Teka lang, patapusin mo muna ako. Putol niya. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Nung sinabi mong mahal mo ko, natakot ako. Hindi dahil sa nandidira ko, kundi dahil natakot ako na baka totoo. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit sa tingin mo hindi tumatagal ang mga girlfriend ko? Bakit sa tingin mo, ikaw lang ang constant sa buhay ko? Nathan, akala ko normal lang na mas gusto kitang makasama. Akala ko normal lang na ikaw ang standard ko. Pero nung marinig ko yung sinabi mo, parang may bumukas na pinto sa utak ko na matagal ko nang sinarang pilit. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Ang init ng palad niya. Hindi ako bakla, Nathan. O siguro, hindi ko alam. Pero ang alam ko, ikaw yung taong hindi ko kayang mawala. At kung pagmamahal to, edi handa akong subukan. Handa akong intindihin kung ano to. Doon nagsimula ang bago naming yugto. Hindi naging madali. Maraming adjustments. Si Lucas, na sanay sa mga babae, ay nangangapa pa kung paano ba ang magkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Ako naman, puno ng takot na baka isang araw, magising siya at ma-realize na hindi pala niya ako mahal, na nadala lang siya sa attachment namin bilang magkaibigan. Sinubok kami ng tadhana nung minsang dumalaw ang parents niya sa kondo. Hindi kami nag-iingat. Nahuli kami ng tatay niya na magkaakbay habang nanunood ng TV. Yung akbay na higit pa sa magtropa. At nung nakita nila ang mga gamit namin na magkahalos sa iisang kwarto, nagkaroon ng komprontasyon. Lucas! Anong kalokohan to? Sigaw ng tatay niya. Engineer ka! Ang taas ng pinag-aralan mo, tapos papatol ka sa kapwa mo lalaki. At ikaw, Nathan, tinuring kitang parang anak, tapos itong isusukli mo. Ginagago niyo ba kami? Mahal ko siya. Matapang na sagot ni Lucas. Nakatayo siya sa harap ko. Parang nasusunog ako
sa galit ng tatay niya. First time kong nakita si Lucas na ganong katapang humarap sa ama niya. Mahal! Kabaklaan yan! Hindi yan pagmamahal! Layuan mo yan si Nathan, kung hindi, kakalimutan kong anak kita! Masakit. Sobrang sakit makita ang taong mahal mo na itinakwil ng sarili niyang pamilya dahil sa'yo. Gusto ko sanang sabihin kay Lucas na itigil na namin, na bumalik na lang siya sa normal. Pero hinawakan niya ang kamay ko sa harap ng mga magulang niya. Kung papipiliin niyo ako sa pagitan ng pamilya at ng kaligayahan ko, pasensya na. Pero hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Si Nathan ang pinili ko. At kung hindi niyo matanggap yon, aalis na lang kami. Umalis sa mga magulang niya na puno ng sama ng loob. Iyak ng iyak ang nanay niya. Gabing-gabi na nun, pero niyakap ako ni Lucas ng mahigpit. Sorry Nathan. Sorry kung nadami ka sa gulo ng pamilya ko. Bulong niya. Lucas, sigurado ka ba? Pamilya mo yun. Ayokong maging dahilan ng pagkasira niyo. Sabi ko habang tumutulo ang luha. Tumingin siya sa akin. Pinunasan ang luha ko gamit ang hinlalaki niya. Ikaw ng pamilya ko ngayon, Nathan. Tayo ang bubuo ng sarili nating pamilya. Walang iwanan, di ba? Lumipas ang mga buwan. Mahirap. Hindi siya kinausap ng tatay niya ng matagal na panahon. May mga kaibigan di kaming lumayo nang malaman ang tungkol sa amin. Kesyo sayang daw si Lucas. Kesyo bad influence daw ako. Pero sa bawat batikos, mas tumatatag kami. Natutunan naming huwag pansinin ang sasabihin ng iba. Nag-focus kami sa trabaho at sa isa't isa. Nag-ipon kami, nag-travel, at ipinaramdam namin sa isa't isa na valid ang pagmamahala namin. Isang araw, tumawag ang nanay ni Lucas na ospital daw ang tatay niya. Mild stroke. Agad kaming sumugod sa ospital. Kinakabahan ako. Baka palayasin ako. Pero nung makita kami ng tatay niya sa ospital, hindi na ito sumigaw. Nakita ko sa mga mata niya ang pagod at pagsuko. Inalagaan namin siya. Ako ang nagbabantay kapag nasa trabaho si Lucas. Pinakita ko na seryoso ako sa anak niya, na hindi ko siya pababayaan. Unti-unti, lumambot ang puso ng matanda. Hindi man niya direktang sinabing, "Tanggap ko na kayo." Pero sapat na yung ngiti niya kapag dinadalhan ko siya ng prutas at yung pasasalamat niya sa akin. Ngayon, 5 taon na kami ni Lucas. Hindi pa rin perpekto ang mundo. May mga mata pa ring mapanghusga. Pero tuwing umuwi ako at sasalubungin niya ako ng yakap, nawawala lahat ng takot ko. Kuya Rex, ito ang natutunan ko. Hindi kasalanan ng magmahal. Ang kasalanan ang ipagkait mo sa sarili mo ang kaligayahan dahil lang sa takot na sasabihin ng iba. Si Lucas, nakala ko hanggang pangarap lang, ay katabi ko na ngayon sa pagtulog. Sa mga nakikinig na nasa parehong sitwasyon namin o kahit sa mga nagmamahal ng patago, huwag kayong matakot sumugal dahil sa huli, ang pag-ibig na pinaglaban ang siyang pinakamasarap na tagumpay. Salamat Kuya Rex sa pagbasa ng kwento namin. Lubos na gumagalang, Nathan.